Okay, pagkatutuloy lang natin po pagbasa, sabi doon sa Colossus 2:19, at sabi po ng banal na kasulatan, tulad rin ng mga nakaraang mga pangangaral niya, ang ibinibida niya kontra sa mga Gnostics ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung church ng Colossus, at ito ay na-influensya ng mga Gnostics, na-influensya ng mga Judaizers, at iba pang mga grupo, no? Pero in general, dalawa po yung influence sa kanila. Kung sila ay na-influensya ng mga Gnostics at Judaizers, sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong maniwala sa kanila. Ang paniwalaan natin ay ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sabi rito, at hindi nangangapit dun sa ulo. Yung kung tinutukoy na ulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga merong talata sa banal na kasulatan, dito rin po yung sa Colossus, na sabi, siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay. Yung tinutukoy naman ng katawan sa makatuwid bagay ng ng iglesia. Okay, so kung ang iglesia po, ang ulo ay ang ating Panginoong Kristo, wala po tayong dapat pakinggan, at wala tayong dapat sundin, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Pero ang problema po dyan, sa mga iba't ibang pang reliyon, ganyan rin po sinasabi. Ang ulo nila ay si Kristo at sila ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Pero makikita natin sa kanilang pangaral, mukhang hindi naman talaga nila tinuturing na ulo ang ating Panginoong Kristo. Pag sinabi po kasi ulo, siya ang nasusunod. Kaya kung ano lamang yung kanyang salita, yun lamang po ang dapat nating sundin. Okay? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, makikilala ng mga tao kung sino talaga yung tunay na church o tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo. Mababasa po natin yan dun sa John chapter 8. Ano po? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Sa John chapter 8, ganito po ating mabasa ayon po sa mismo sa salita ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi po doon sa 31, ang sabi sa English, then said Jesus to those Jews which believe on Him. So ito yung mananampalatayang Hudyo na sinasampalatayanan nila ang ating Panginoong Kristo. Para sila ay maituring na alagad ng ating Panginoong Kristo, kasama doon sa kanyang church. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. O sa ibang salin, you are truly my disciples. Sa Tagalog po ang sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisipagsalita sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. So ang mga tunay na alagad ng ating Panginoong Kristo, yun yung tunay na kumikilala sa ating Panginoon Jesus na siya nga ang ulo. Siya nga yung dapat masunod. Siya nga ang dapat pakinggan. Katunayan, yung pagkikinig natin sa ating Panginoon Kristo, hindi po ito sariling kanyang kagustuhan. Kung natatandaan ninyo nung nagkaroon po ng tinatawag na transfiguration, mismo ang ating Panginoong Diyos Ama ang siyang nag-endorso sa kanyang anak na ang mga tao ay dapat makinig sa kanya.
Tingnan niyo po ang sabi doon sa Matthew chapter 17. At talata pong ating babasahin ay nasa verse 5. Ito pong tagpong ito ng kasaysayan ay nung panahon na ang ating Panginoong Kristo ay nagkaroon ng transfiguration. No? Pinakita niya yung tunay niyang anyo bilang isang glorious being. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: samantalang nagsasalita pa siya, ang nagsasalita po dito ay si Pedro. Habang nagsasalita pa si Pedro, nagsalita rin sa kanya ang Ama. At ang sabi ng Ama ay ganito: samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilip sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan mismo sa bibig ng ating Ama. Ang sabi, siya ang inyong pakinggan.